morning. Amen. Sa ato nga Sunday school, salamat sa Ginoo. Sa higiyon na ginatag sa Ginoo. Ito sa Book of Revelation, chapter 13. So, the grace of God, nanda sa number 6 sa points sa our lesson. Revelation chapter 13, verse number 18. Only one verse atong lunganan o basa. Okay na natanan? Revelation chapter 13, verse number 18, ready, read. There is wisdom. Let him that has understanding count the number of pieces, for it is the number of man, and his number is 600, 6. Salamat ni Ginoo ning kanta sa kabuntagon. May mong ilugway sa mong kinabuhi o gitagaan ni mong opportunity o pagpihiyo nga makahimo kadayon sa pagsimba kanimo Ginoo sa Espiritu sa mga turan. Salamat Lord sa imong protection, provision, preservation sa mga katagusa ka kinabuhi. O salamat sa tanang sitwasyon Ginoo sa kinabuhi imong gialaw kanamo ngadit imong gipreserba Ginoo imong gigugtan. O salamat kaayo nining adlaw nga Domingo nagkahiusa kami karon sa imong balay tigumanan aron sa pagsimba paghimaya pagkaig sa among manuluwas o tuluti Ginoo nga bayan magpasidunggan ang alam sa among Ginoo Jesus Kristo ni tinatagon. O gagawin yung nag-ampo Lord, dalain di o kaalam na ang masaktan sa iyong pagsabot ng mga bulong. O tabangi ko, tabangi Lord, ining ginag-agos mo na tutulo sa iyong pulong o gamitan ko para sa mga kibiyaan. Tugutin namin mga pagtulunan, magpapatunan, tabangi Ginoo, ang itsunan na nagkapinong pagkaminhi, makaptas lang safety Ginoo. Tanan pa po sa lumaya, ibalik ang kanimo, kadawagan ang bigay sa ngalan ng Kristus. Amen. Amen. Okay, maglingkod palihog. The continuation of our lesson today is on, or this morning, is about numerology, no? And this is the number 14 of our lesson. This morning, we talked about the sinful man and Satan's man. If you remember my son, verse point under of numerology 1 up to 5. Number 1 is unity and primacy. If you remember, no? Number 2, division and separation. Number 3, divinity. Number 4, creation and earth. And then number 5, death and grace. By the grace of God, ang umanta sa kanang punto, ituwag o the grace. And then, we continue, so as I said, sinful man and Satan's man. 6 is the one number in the Word of God, which is directly associated with man in Revelation chapter 13, verse number 18. Now, kita maglangan arita sa gitawag o letter A, which is sinful. We talk about the sinful man. Who is this man, mga igsoon? Kinsa man ni? No other than the man is Adam. No? Ang unang tao sa tibuok kalibutan mao si Adam. Now, number 1 sa point, man was created on the 6th day. No? We read the verse in Genesis chapter 1, verse number 27. Atong basahon in Genesis chapter 1, verse number 27. Atong basahon ang sa ingon sa pulong sa Dios. Genesis chapter 1, verse number 27. The Bible says, so God created man in His own image. In the image of God created in Him, male and female, created Adam. So atong makita 3 times gimalit ini ang created. No, ang Dios gyud mo'y nagbuhat sa tao. That is why we don't believe the doctrine of evolution. No? This is why Migson, we don't believe the doctrine of evolution. As Christian Migson, we don't believe
No? As Christian, we believe that the Bible, no, that the Bible is true, and that evolution is false theory. No? False theory na. Kung mo basa ta Biblia, kung kaya natuta na ang Biblia mo ang final authority. No? Because the Bible is the Word of God. Now, dili sa ato nagibasa sa Genesis chapter 1 verse number 27, nagpamatuod ni nga ang Dios mo ay nagbuhat sa tao. Dili gina nato malangkat, dili gina nato ma-remove sa pulong sa Ginoo. No? Number 1, sa man was created on the 6th day, and then number 2, 6 is associated with manual labor on earth. No? Atong mabasa na in Genesis chapter number 3 verse 18, verse 17 and 17 and 18. Atong basahon Genesis chapter 3 verse 17 and 18. And unto Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, ningon ang Dios ngadto kang Adam, no, ningon ang Dios tungod kay ikaw na minaw sa tingog o sulti sa imong asawa, and has eaten of the tree of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it. Cursed is the ground for thy sake, in sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life. In verse number 18, thorns, no, mga tunok, and also mga kasamritan, thistles, shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the herb of the field. No, klaro kay gingon sa Pulsino, unsam na siya. Ang Dios naghatag yun og trabaho sa tao. O na ang tunglo sa Dios sa tao when the man nakasala. No, sa niya ang tao nakasala sa Ginoo. No, 6, there is a connection of labor. No, associated, meaning to say there is a connection of labor. 6, there is a joint with labor as a companion or partner with labor. God allow unto a man to work and work and work and work. No? Ang Diyos nag-allow anak to suffer a hard work. And now in our modern nation, modern time, many people today, no? Daghan ng mga katawhan karon atong makita, even true Christian missions are hardworking, but sad to say, some Christian mission are gitawag o very hard to work. No? Ano ba hard working? But ano ba gahi kaayo sa trabaho? Duha man na. No? Grabe mo trabaho o grabing dahin pa trabahoon. No, mga tambulan no. Mao na nga sa ato nang nakita in realidad kani mga tapulan mo ay dali kayong bisan dili agahon basta magpanmaho nindot humot king sudan at dili na usahay ka na agahon ay. No? Mo na kuhag plato ko sa unang lingkod. No, mo na ang mga gahi kay patrabahoon. Nalimot lang ko sa verse, I think, First Thessalonians. I'm sure, book of Thessalonians. Nalimot ako, First or Second Thessalonians chapter 2, verse 10. Ang dili ko trabaho, ayaw pa ka na. No, dili pa ka nun. Trabaho sa. Pero mo lagi, kini mga tapulan mo may dagpong kaon. Dali isang kaya mong kaon. No? So, ayok ka, masabta rin nyo ka akong English. No? Sa mga ngipin akong English, 7.5 pieces rin. No? 7.5 pieces rin yun. So, muna nga, sa ayong lisod, diya kita tayo sa babae ba? So, ito ba ito? Tapos oras. Diya kita tayo sa babae na nabulima siya sa kanang Tagalog to. Anak ka sa babae ba? I think akong nakita sa dalang social media, I think taga-rich food mo siya. Ingon siya, hala? Kaya na
na ito, Tagalog siya, hala. Manila na ba ni? Sa kay Tagalog, sa dagong, no? Akong suwayan. Ayaw. Oh, anong sa'yo? Ingon ditong babae nga. Meron kayong daging? Ingon ditong tindero. Oh, meron. Ano sa'yo? Gagmi o dagke? Naglisod taon ba? No? Tulong magto kung pagkatawa na ito sa katong tagaritsyod. No? Sama, lagi nungkot. Diba nagkatawa ako kay murag, ako musab, katuma ko nagkakuna ito ang komedya. O nagkabatik o ato sa radyo. Yung mga, unsa ko yung Tagalog sa dagong, ingon siya nga, meron kayong daging? Dito ko na, kuwan ba, kanina siya nga, meron, anong sa iyo, gagmi o dagke? Ito ka na ko, nagkatawa ko nag-minaw ba. So, muna no? So, malayo ka, arita sa mga subpoint may ison. Subpoint that man is to do his work in 6 days. So, ato makita nga ang tao, doon nagtrabaho nga gihatag ang Dios. Gitugutan Dios sa Ginoo ang tao trabaho within 6 days. No? Ato makita na may ison na anak sa balaod sa Exodus chapter 20. Ang atong basahon sa Exodus chapter 20 verse 9. Yung ang Bible, Exodus chapter 20 verse number 9. 6 days shall thou labor and do all thy works, but the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, bisan pa ang mga kayapan, nor thy stranger that is within thy gates. No, atong makita. So, naagyoy i-allow ang Ginoo nato 6 days to work, but in 7 days naagyoy tay pahulay ka sa Ginoo. No, naabitaw ni iimbita, simba niya siya, okay naman ko, naharap ko sa balay, mag-ampur ako. Ako siya giinan, kanang, ang pag-ampur ko, mura na siya, huwag ka ng pagtulog o pagkaon. Pwede naman ka bisan asa matulog ko, pwede ka matulog sa iyong parente o sa iyong igala. Mausa sa kaon, pwede ka bisan asa kaon. Pero sa iyong panimalay, naaging lugar ang asa ka matulog, asa ka makaon. No? Which is ang langisa. Sa pagsimba, kung makita, naaging lugar sa pagsimba. No? Sa Church of God, ano man, kabalo ka sa book of Ephesians chapter 3 verse 21, the glory of God is in the church. No? Ang pag-ampo, pwede ka mag-ampo, bisan asa, pwede kita maglakaw. Yeah, I experience on that. Ako nang na-experience sa aming kinabuhi. Na bisan maglakaw, mag-ampo, bisan magtrabaho, mag-ampo, bisan maglikod, mag-ampo. No, ganun, bisan asa ta mag-ampo, makadalit magkas Ginoo. Pag sa pagsimba, naagi lugar sa pagsimba, which is the church, managi hatag siyo na to. And then, even sa mga Hebrew people na isoon, kung ito makita na ang Diyos na instruction nila, na ay kaman ang Diyos nila. No? Letter E, man is to do his work in 6 days, and letter B, Hebrew servants were to be released after working for 6 years. No? Ang mga, lingon ang Diyos, kanang mga kung makapalit ka o gitawag o mga servants nga nasa yung panimalay, within 6 years, magtrabaho na nito, in 7 years, ilan ang tagaan o kanang kahigyonan, tagaan kagawasan. No? Muna'y atong makita sa Exodus chapter 21, tanawa ko, Exodus chapter 21, verse number 2 magiging. Exodus chapter 21, verse number 2. If thou buy an Hebrew servant, 6 years he shall serve, and in the 7th he shall go out free for nothing. No? Maliging mo din sa pulong sa Diyos.
sa Exodus chapter 21 verse number 2. Alin nato sa nang mabasa in Deuteronomy chapter 15 verse number 2. Deuteronomy 15 verse number 2. Atong basa din Deuteronomy chapter 15 verse number 2, and this is the manner of the release. Every creditor that lendeth out unto his neighbor shall release. No, shall release it. He shall not exact it of his neighbor or of his brother, because it is called the Lord's release. No, naagi pag-release. Muna'y instruction, muna'y command sa Ginoo sa mga Hudyo. So that is why naayoy gialaw ang Ginoo sa pagtrabaho na ay unong kaadlaw, ay kaputo, ay kapito, na ay pahulay. And then sa mga servants, sa Hebrew people, kung makita, 6 years mag-alaga nila, and then 7 na aging kagawasan. No, naging pag-release na ay freedom nga hatag nila. No, mga bato makita sa pulong sa Dios. Let us see the land, no, even the land. Naagi freedom, naagi gialaw ang Ginoo na, no. The land could only be worked for 6 years. No, within 6 years halata, no. Kunya sa sikanang naagi pagtigom, naagi pagpundok sa mga abot. Nganong na aron nga inika pito ka tuig naagay paghatag ihigayon nga bisan unsay nanubo niya pasagaan, no, murag mahimong himuong fertilizer anak nga yuta, and then gitawag na siya sa Ginoo, gihatag na sa Ginoo rest sa yuta. No, sa pagtrabaho na rest ang gihatag, sa mga servant ang Dios na gihatag na rest, sa yuta na gihatag og rest. Atong mabasa in Exodus chapter 23 verse 8 and 11. Pambasahon ko sa Exodus chapter 23. Exodus chapter 23 verse 8 and 11. Yan ang Bible. And 6 years thou shalt sow the land, and shalt gather in the frost thereof. But the 7th year thou shalt let it rest and lie still, that the poor of thy people may eat, and what delayed the best of the field shall eat. In like manner thou shalt deal with thy vineyard and with thy olive yard. Oh, klaro kay ingon sa puno sa naagi-rest. And then in Leviticus chapter 25 verse 3 and 4, same verse na iyon nga naang land naagi-rest. No? Therefore kita magkatawhan sa Ginoo kay naningkamot magkas pag-ubis puno sa Ginoo, ato yung tumal ng puno sa Ginoo, naagi-rest sa Ginoo. No? Naagi-rest. Then dayon ta number 3. And number 1, man was created in the 6th day. And then number 2, 6 is associated with manual labor on earth. And then letter E, under an A, man is to do his work in 6 days. Hebrew servants were to be released after working for 6 years. And then letter C, the land could only be worked for 6 years. Number 3, then narita sa ito ang first mention in Genesis chapter 7 verse number 6. Noah was 600 years old when the flood wiped wicked people or wicked man of the earth. So atong makita migsoon sa dihang wipe out ang tibuok kalibutan sa Ginoo by the flood. Atong makita nga gipakita sa Ginoo dinhi nga ang edad ni Noah is 600. Kung kanotis ta, kanon na gi-mention sa ano nga gidala karon nga kanang lesson ang 6, no? Ang 6 mo na ang kanunay nga na mention dinhi. Because ni atas gitawag og number 6 sa point under of numerology. No, ang number 1 gitagaan siya og importansya sa pulos Ginoo, number 2, number 3, number 4, number 5 and number 6. No? So
Arita sa number 4. Number 4, a total of 3 score and 6 souls went down to Egypt. No? Sa diha nga ang mga katawhan sa Ginoo mi went down sila sa Egypt, gihatag sa pulong sa Ginoo ang total sa mga katawhan, no? 3 score and 6 souls. Atong mabasa ni in Genesis chapter 46 verse number 26. Saan na to? 46 verse 26, the book of Genesis. Ngayon ang Bible, verse 26, all the souls that came with Jacob into Egypt, which came out of his loins, besides Jacob's sons' wives, all the souls were 3 and 6. No? Atong nabasa din sa book of Genesis. And then, in Isaiah chapter 31 verse number 1 ingon diha ang Bible, kaalautan ngadto kanila nga naglugsong ngadto sa Ehipto alang sa tabang o musakay sa mga kabayo o musalig sa mga karwahe. Tungod kay sila daghan o diha sa mga magkakabayo, tungod kay sila kusgan kaayo. Apang sila wala naglantaw ngadto sa balaan sa Israel ni nangita sa Ginoo. So unsa man na? So may panahon o dunay panahon nga ang mga Hebrew people, ang mga Israelinon nga nahitabo nga sila kinabuhi, nagsalig sila sa gitawag o chariots muna sa English, no? Salig sila sa mga chariots tungod kay ato nakita dinhi nga gitawag sila kusgan, no? So, literally, naagi makuha sila ng tabang, nasa makuha na help, no, atong makita. Why? Because, atong makita din sa Isaiah 31 verse number 1, nagisguta og Egypt, no? Egypt is a picture of the world, no? Egypt is the picture of strength, no? Strength of the nation, strength of the people, fame of the nation. No, sometimes people can or may say, I have many, no, I have many, I have a lot, I have knowledge, I have wisdom, no, na yung mga tao nyo, bright ko, so, magsalig-salig ka o galingon ba? No, sa mga Hudyo sa mga panahon, mga butanga, sila ilang saligan, dahil pa malabi pa o ka na makik-away sila, kung nakas lang ni pabor na kayo na, bintahan na kayo na. No? In realidad sa kinabuhi mingson sa labi pa sa tong panahon karon ay mga tao nga bright ko, kamao ko, nakoy kaya. No? Usahay ni siya balinta nato ang Ginoo. No? No? Dinhi sa last part mingson sa Isaiah chapter 31 verse number 1. Kung nag-aabli mo dahil ingon dinhi sa Isaiah chapter 31 verse 1 sa last Presbyterian tanawa diya. Ibig siya ang tao at tumangad sa Ginoo at tumangayo og tabang sa Ginoo, wala na. Mayon din woe to them that go down to Egypt for help and stay on horses and trust in chariots because they are many, and in horsemen because they are very strong, but they look not, no? But they look not unto the Holy One of Israel, neither say the Lord. Patas lang mangita sa Ginoo, sometimes na abot taas ng kinabuhi, no, namurag wala tayo Ginoo na ipagdaaras panginahanlan nun, no, sometimes abot taas ng kinabuhi. In Genesis chapter 13 verse number 10, arito sa Genesis chapter 13 verse 10, ang sa'y idugang ingon sa pulong sa Ginoo. 13 verse number 10, the Bible says in verse number 10, Genesis 13, and Lot lifted up his eyes and beheld all the plain of Jordan, that it was well watered everywhere. No, sa asa si tanaw, well watered din tayo, dito kista ng para sa iyang kahintang na silang kahiyupan. Before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the Lord, like the land of Egypt, as thou comest unto Zoar. No,
mausad ang zuwan nindot is tanawon. So mo to'y nagkapa kanang distract, mo to'y nagkapa-divert sa kasing-kasing ni Lot diha sa Ginoo. No, sa dihang naay mga panaglalis, naay panagbangi sa pagkatauhan ni Abraham ug nila nga dunay panaglalis sa ilang mga katawhan tungod kay grabe ang pagpanalangin sa Dios kang Abraham o napiksan o na-appeal sila tungod kay kini sila pag umangkon na ni Abraham. No, unsay panalangin ni Abraham natagaan pud si Lot Quinzon. Unya tungod sa panalangin na ay nagbagi sa pagbanak na terminos para nagbagi strife, nagbagi sa ilang mga katawhan. O tumingon si Abraham, di maayo na. So dili pwede nga itong relasyon mugubat tungod ng ani. Pagpili ato ka sa kanang right o sa bukid, ali ko sa ato ka sa babaw, ali ko sa bus, ali ka sa bus, ato ko sa babaw. O to pagtan-aw nila so nakita niya ang lindot kay tanan. No? Lot focusing his eyes makes on the pleasant, beautiful and pleasure plain of Jordan that that it was well watered everywhere. Lot forgetting makes on or he forgot to think in his mind if that pleased the will of God for his life. No? Nakalimot siya ba pag una-una kung sa kanon, kung ano akong pilion, kabubuton, pabatanis Ginoo sa kinabuhi. No? Sometimes kita nga Christian, malimot sa atong mga decision makings. Una na kinahanglan tag prayer, kinahanglan tag galang sa Ginoo. Kinahanglan tag galang sa Ginoo. Na sakto ba atong decision? On the line ba sa kanang will of God? Magkita may exon sa ako sa Kristohan na kinabuhi, no? Kabalo kabalungan mo ato buhol pero dili na sa sayo oy decision ano man pwede ko sa Ginoo man kabugot ang pagiging sa Ginoo. Yan ako'y na kita di pa 100% o mao paginay kabuton sa Ginoo basta ako'y gihimo sa Ginoo. Ano man kay murag kahaw ang gyud baro ko dire tudlo pa sa disco kanang wala bitaw gihimo. Ano na kung nagtrabaho kani ikaw balitan nga maabot dinhi. Ang nagis ko na kasi kanako ginabog kay ko ina. Kana bimbro magita ko si Buhana niya. Gamay ra kung pahimo ani. Mo na maghimo na ako gihimo based sa Ginoo, na ako gi-commit sa Ginoo. Lord, tabangi ko kung ako katabang ani. Tabangi ko Ginoo kana magkatabang ko sa mga talaga. Anay madugang gamitan ko kung Ginoo, anay madugang si Buhana. So wala sa kay mo na ka ilang point anak ni so. Lagi ko na sa alagad sa Ginoo hindi nga di man tingay ka magkalakaw tanan pero magkaampo kita. No, magkaampo kita. Ano yung magka-highlight din nato kung asa ka gamiton sa Ginoo. Number 5. There were 6 cities for refuge for the manslayer. No, may pa kanang mga sa ato pang panahon kanang mga mamamatay tao o kanang mga mamumuno sa kini nga higayon. Doon ay gi-mention ang punos Ginoo sa Numbers 35 verse number 6 nga doon ay 6 cities nga gipakita sa minhi nga maoy ilang tagtuon ba? Ang mga ilang taguan. No? Pasensya kayo wala na ko kayo na siya madagay o kanang lawn ba? Kanang wala ko kayo kanang gitawag og study. But ato makita ni Igsoon nga nay giandam gihapon ng Ginoo. Unsa man na gusto sa Dios sa magkatawhan sa Ginoo naon kayo magkasala. No dilay gitagaan naghatag lang sa kasabay naghatag lang ang Ginoo o kahigyunan ba nga kana bang mura bitaw og maka-realize ka. No? Naghatag ang Ginoo og kanang dili kay imong mutagot ta sa unsay dili maayo nahimo nato sa Ginoo. No, I think gini siya kanang gitawag o mas insakto gid nga overview ani nga verse Numbers 35 verse number 6 may so on. But dinhi padayon ta ang letter E nga to gitong ang Igsoon gitawag siya og
gitawag siya og the sinful man. No, mo niya tong tunan, sinful man and Satan's man. By the grace of God, so next Sunday ato ning tunan sunod, gracias Ginoo, Satan's man. No? Nanalag ko'y itawag o 4 minutes, but lang ko na ginutong kay nagana to, kasi yun, ang announcement ito lang pagwali sa pulong sa Ginoo. So I hope natin nakuhang pagtulunan sa pulong sa Ginoo may soon. Mahilog kang ganang kuliho kunya mag-pray ta. Ang butas lang.